Kim Chu hinangaan ng mga netizens, hindi nagdadala ng problema sa trabaho. Ayon kay Chinita Princess at TV host actress na si Kim Chu, hanggat maaari ay hindi niya dinadala ang kanyang mga personal na issues o problema kapag siya ay nasa trabaho. Iyan nga ang inamin ng actress nang maging guest siya sa pilot episode ng Visayan talk show ni Melay Cantiveros na Kuwan on One, kung saan dito na nga nila napag-usapan kung paano ba nila hinahandle ang heartbreaks. Kwento ni Kim, hindi. Kasi hindi naman ako lalabas na sad na umiiyak ka, nakuan ka. Meron kasing nagsabi sa akin na huwag kong dalhin yung personal kong problema sa harap ng maraming tao. Kasi hindi ko naman ma-explain ang sarili ko kung anong nangyayari sa akin. Ang i-explain ko sa'yo, uy, etong nangyari sa akin. Mas gusto raw ng actress na sinusolusyonan ang kanyang mga personal problem para wala na ngang matamay o ma-involve pang ibang tao. Dagdag pa ni Kim, ang daming tao sa buong Pilipinas na nanonood ng TV sa'yo kahit saan kanila pinapanood. Hindi ko ma-explain ang sarili ko. So, sarilinin ko na lang yung pinagdadaanan ko na hirap. Ako na lang ako. Kunwari sa showtime. 3 oras lang yan. 3 oras lang natawanan. May 24 hours sa isang araw, so pwede na akong bumalik sa sarili ko. Ganyan, hindi ko dadalhin ang problema sa trabaho. Pagbabahagi ni Kim Chu. Ngunit sinabi rin naman ni Kim na naniniwala siyang okay lang din naman na ipakita o iparamdam sa mga taong nagmamahal sa kanya ang tunay niyang nararamdaman. Kung gusto mong dalhin ang problema mo sa kung nasaan ka, pwede naman to show vulnerability, pero hindi palagi. Malay mo, meron pang mas mabigat na problema yung isa doon. Hindi lang siya nagsasalita. Pero ang importante rin na mayroon kang kausap para hindi ka mabaliw. Pagbabahagi pa nga ng actress. I-feel mo lang tapos hindi mo i-deny, hindi mo ikuan, tanggapin mo ng ganun talaga ang nangyari. Hindi mo kasalanan. Hindi rin kasalanan ng lalaki or ng kahit sino. Walang may kasalanan. Nangyari lang talaga siya. Kasi hindi ka pa pinapanganak, yun na ang isinulat ng Diyos. So God's will ang lahat ng nangyayari sa'yo. Okay lang tanggapin. Magpasalamat ka sa pain, sa happiness and all, pero wala kang galit sa kahit na sino. Paliwanag ni Kim Chu. Samantala, sa exclusive interview naman kay Kim Chu ng Preview Magazine, ay napag-usapan ang naging issue patungkol sa bawal lumabas, kung saan nabash ng husto ang actress. Ayon kay Kim, yun na yung lowest point of bashing na natanggap ko. For 1.5 month, nasa room lang talaga ako. Ayoko kumausap ng tao kasi parang ilang sentence lang nga, sobra na yung judgment ng mga tao. Nadala lang naman ako ng emosyon. So now, kahit anong i-judge sa akin ng mga tao, parang woman of steel na lang ako. Ikaw na lang magdedesisyon on whatever you're facing if you want it to be positive or negative. And nobody wants a negative life. Dagdag pa ng actress. Napakomento naman ang mga netizens sa pahayag na ito ni Kim Chu. Ayon sa isa, hayaan mo sila. Wala kang mapapala sa mga bashers. As long as kilala mo ang sarili mo, just always pray to God. During pandemic yon, daming mga bad comments about Kim, kahit sa radio naririnig ko. But thanks God, it all ended. God is good, Kimi. You are so blessed now, kaya praise God talaga. Kaya totoo yung praise na kapag stressed and may mga challenges, laging iisipin yung "this too shall pass." Natatawa naman umano ang isang netizen sa mga bashers ni Kim. Aniya, natatawa na lang ako sa mga bashers mo, Kimi. Habang binabash ka nila, walang pagbabago sa buhay nila. Pakapi-kapi sa umaga habang nasa gilid ng kalsada nagmamaritesan. Daily routine nila halos di na nga makaligo. Pero ikaw, ayun, umariwa ng husto ang career. Ang daming blessings, kaya hayaan mo yung mga bashers mo na yan habang ibinababa ka nila, iniaangat ka naman ng husto ni Lord. Ayon naman sa isang netizen, mabait, matulungin at may puso kang maawain at higit sa lahat mapagmahal ka. Kaya wag mong pansinin ang mga taong wala nang ginawa kundi manira at manlait ng tao. Mahal ka ng mga totoong tagahanga at kaibigan mo at pamilya mo. At higit sa lahat, mahal ka ng Diyos kaya maraming blessings ang dumarating sa'yo.
Pagsangayon naman ng isa pang netizen, hindi ka pababayaan ni Lord kasi mabait ka at matulungin. Bibigyan ka ni Lord ng mabuting lalaki na hindi ka paiiyakin at mamahalin ka unconditionally. Huwag kang makalimot magdasal for your guidance.